Guro. Mga datos tungkol sa panahon ng Zul. Nasa dito ba talaga? Itong pribadong koleksyon. Matagal nang hindi ginagamit. Maliit na boses. Kaya lang pinadala namin si Professor Yang. Para hanapin kami. Iwasan mo na. Huwag mong hayaan silang makahanap muli. Itong si Professor Yang ay talagang hindi nawawala. Na kahit kailan ay sinusundan tayo. Ng 800 beses. Gusto pa niyang nakawin ang ating mga akademikong tagumpay. Sobrang nakakasira naman. Pagsubok sa kalangitan. Daan ng Diyos ng Usa. Lihim ng mga damo. Daan ng gamot ay nakasalalay sa langit. Walang libing sa loob ng 800 taon. Ang pagbabalik ay hindi pa naganap. Ang anino ng Diyos ay hindi mamamatay. Ginoo ng gamot, dakilang banal. Kami, mga tagasunod, ay lubos na nauunawaan. Ang bawat damo at puno ay tumatanggap ng espiritu ng kalikasan. Bawat turo at gamot ay nakasalalay sa buhay at kamatayan ng pasyente. Sa buhay na ito, ako'y magpapakasal sa kabubatan ng halimuyak. Layunin ko ay maglingkod sa mundo. Pagsasapuso sa medisina ng aprikot. Pagsasapuso sa aroma ng mga halamang gamot. Pagsasapuso sa medisina ng aprikot. Layunin ay makatulong sa mundo. Maliit na pag-ibig. Anong nakikita mo? Palagi kang nakakakita ng panaginip, ng espesyal na katawan. Kapag naghahanap ng mga lumang bagay, kailangan mag-ingat ng husto. Huwag basta-basta humawak ng mga bagay. Guro, nakita ko ang larawan ng Zulu, ng panahon. Sino ang nakapinta dito? Panahon ng paghuhuli ng Usa. Diyos ng gamot, Sun Miao. Isang tunay na Diyos mula sa sinaunang panahon, nang ang salot ay humarang sa mga ilog. Siya lamang ang nagbukas ng liwanag. Ibinuhos ang gamot. Sa bawat lugar ang salot ay naglaho. Ang mga may sakit ay agad na gumaling. Mas maliwanag na ipakita ang mapa ng mga pangunahing daan. Nakikipagkumpetensya upang ipaalala ang mga kaluluwa sa kanilang dating anyo. Ang mga buto ay nakikilala ang kanilang dating anyo. Ang bangka sa ilalim ng lupa ay nagdadala ng kaluluwa pabalik. Ang puting damit ay parang watawat na nag-aanyaya sa mga kaluluwa na magising. Maliit na pag-ibig. Ito. Larawan ng Diyos ng gamot na si Sun Miao. Ang ganda. Xiao Lian. Kailangan mas malinaw ang kuha. Dalhin natin ito at sabihin sa iba. Guro. May lindol tumakbo. Hindi ko nadala ang sutla. Guro. Binibini. Gising ka na. Ikaw. Ako si Sun Miao. Zulu. Sa panahon ng sakit at kaguluhan, para mailigtas ang mga tao, patuloy akong sumusubok ng gamot. Ngayon, sa wakas ay natagpuan ang isang bagong formula. Kailangan lamang kunin ang mga bagong inaning halamang gamot at hanapin ang paraan ng paggamit upang mailigtas ang mga tao ng down at masolusyonan ang salot. Ngunit, sa huling kritikal na sandali na ito, ako ay hindi sinasadyang nahulog sa bangin. Binibini. Maaari mo ba akong tulungan na makahanap ng paraan para sa gamot at makabalik sa paglihant ng Usa? Ikaw ang Diyos ng gamot, si Sun Miao. Hindi tama. Guro. Pasensya na, ginang. Huwag po sanang hadlangan ang aming pagsagip. Xiao Lian. May kinalaman ito sa kasaysayan. Kailangan itong pagtuunan ng pansin. Ang aking hindi natapos na pananaliksik, natapos. Kailangan ipahayag ang aming natuklasan. Ipahayag sa lahat.
Guro, guro. Ayon sa balita, mga arkeologo, kamakailan lang natagpuan ang sutla na aklat, kasabay ng lindol na ito, ay nawala. Maaari bang mahanap ito? Tayo'y maghihintay at makikita. Pumunta na tayo sa lugar. Tara. Buhok na sutla. Kumuha kami ng mga larawan. Ano man ang mangyari, kailangan kong tapusin ang pangarap ng guro. Maglathala tungkol sa panahon ng pangangaso. Ang kanyang pagsisikap, ipinapahayag sa publiko, kung hindi siya ba ay nasaktan ng walang dahilan tungkol sa kamera. Nasaan ang kamera? Gilio. Ang hinahanap mo ay itong bagay. Siya ang taong ipinadala ni Profesor Yang. Ikaw, siraulong tao. Sinasabi mo pang hindi ka dito para magnakaw. Wala akong ginawa. Ito ay nakuha ko lang. Kanina doon. Babae, paano mo naman ako masisiraan ng ganito? Kung hindi dahil sa'yo, paano magkakaroon ng malubhang pinsala ang mentor ko? Kung hindi dahil sa'yo at kay Profesor Yang, na nagpatuloy sa pagpatay, paano kami makakaranas ng ganitong bagay? Gusto mo pang lokohin ako? Nasa panaginip ka. Dalaga. Nasugatan ang braso mo. Kung hindi ito maagapan, maaaring masira ang buong braso mo. Nito. Ano na namang bagong panlilin lang ito? Tingnan mo. Ako ang makapangyarihang manggagamot. Hindi kailanman nagsisinungaling. Bully. Dalaga. Nakadislocate ang braso mo. Nagtatrabaho ako para gamutin ka. Paano mo naman ako mapagkakait ng kabutihan? Nasaan ang memory card ko? Kinuha mo ang memory card ko. Ibalik mo na, bilisan mo. Ano ito? Ang mundong ito ay may ganitong kamanghamanghang bagay. Dito sa ibabaw. Agarwood. Sandalwood. Frankincense. At mayroon pa. Ang sinungaling ay hindi nagsasalita, di ba? Sige, sumama ka sa akin sa presinto. Miss, dumating ako rito hindi para magpakasaya, kundi para maghanap ng katotohanan. Handa akong ilaan ang buong buhay ko sa esensya ng medisina, palitan ang mga mamamayan ng Lu, sa buong buhay na unos at bagyo. Binibini, ito ang aking landas ng Angelica. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko ang iyong lolo. Ikaw naman loloko, huwag mong hayaang mahuli kita. Lumapit ka sa akin. Ipaliwanag mo ng maayos. Huwag kang umalis. Maganda ang bag na ito. Ano ang hindi mo gusto dito, babae? Kumuha ng peking bag. Gusto mo lang akong lokohin para makipag-date sa'yo. Mangarap ka na lang. Araw-araw. Bakit ganyan ka, nag-aakusa ka? Huwag mo siyang salingin. Ito ay isang senyales ng emosyonal na sakit. Naharangan ang daloy ng enerhiya. Kailangan ng mabangong gamot upang buksan ang kanyang daan. Gamitin ang pang-emergency na reseta ni Shizen para sa agarang tulong. Ay, tingnan niyo mabuti. Kung mapatay man siya ng taong nakakostyum, nang walang kinalaman sa akin, huwag niyo na akong tulungan. Huwag na kayong magligtas. Tatawag ako ng ambulansya. Kung matatakot kayong maganito, kung susuko ka na lang sa pagligtas, baka mawalan na ng saysay ang titulong. Banal na doktor. Kapatid na lalaki. Ano ito? Bakit nandito sa aking alaala? Itong panlilin lang. Huwag kang magligtas. Tatawag ako ng 120. Salamat sa'yo, banal na doktor. Banal na tao. Pumunta ka sa klinika ko. Gusto mo maging pangunahing doktor ko? Tindahan ng medisina. Itong kalye.
Ang pinakamalaking tindahan ng medisina ay sa bahay namin. Ikaw talaga mahilig kang maging mayaman. Nagmamalaki sa internet kung gaano kakayaman. Sa totoong buhay, nangungguli pa ng peking bag para lokohin ang tao. Ngayon ay nagmamayabang pa. Lahat ng tindahan ng tradisyong Chinese medicine sa buong kalye. Iyo lahat. Huwag kang basta-basta maniwala sa kanya. Kung nalaman ko lang noon, na ganoon ka maghusga base sa itsura, hindi na sana kita pinuntahan. Ikaw. Grabe, ang galing. Lahat ng ito ay akin. Bagko to. Bakit ko naman ikaw lolokohin? Ikaw ang tumitingin sa aking pananamit ng may paghamak. Nakaunang isip, sinasabi mong peke ang bag na ibinigay ko sa'yo. Talaga palang totoo. Kuya Gihwa. Nakamali ako sa'yo. Umalis ka, umalis ka. Huwag na huwag kitang makikita. Tagapagligtas. Napakahusay ng iyong medisina. May sakit ang puso ko. Matagal nang hindi gumagaling. Nananawagan ako sa'yo na maging punong doktor sa aming klinika. Hindi ito isang bagay na madali o mabilis. Alam ko. Ang sakit ko kasi ay dala ko mula sa sinapupunan. Sabi ng ospital, 5% ang panganib sa operasyon. Takot ako mamatay. Kaya hindi pa ako nakakatayo sa operating table. Itinatayo ko ang klinikang ito para sa sakit na ito. Kung ang Diyos na doktor ay makakapagpagaling sa akin balang araw, ako nitong klinika, ito ay para sa'yo. Narito ang aking business card. Kailangan mong hanapin ako. Ano? Sinasabi ba niya na lahat ito ay totoo? Xiao Lian, hindi pa nagigising ang iyong guro sa ngayon. Kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Ipagpatuloy mo ang kanyang pananaliksi. Makakapagpahinga siya kapag nagising na. Marahil. May katwiran ang sinabi niya. Hayaan mo siyang manatili. Marahil makakatulong siya sa akin na makahanap ang pangunahing pahiwatig sa pananaliksik ng guro. Pinakamalala. Kailangan pa rin niyang ipakuha sa kanya ang memory card ng Silkbook at ibulalas ito at saka siya paalisin. Binibini. Huwag kang maging bastos tulad niyan. Tumingin ka sa lalaki. Ito. Sino ba talaga ang walang galang? Sino ang paulit-ulit na gumagawa ng ganyan? Binibini. Maaari bang ako'y iyong tanggapin? Basta't makakapagtagal ako rito. Upang makahanap ng lunas sa salot. Ay aalis. Kakaibang nakita ko na interesado ka sa kwerdas na ito. Napaka-interesado mo. Kumusta? Baka gusto kong maghanap ng paraan para bigyan ka ng isa. Binibini. Hindi ako nagbebenta ng sarili ko Ako. Kailangan lang manatili ng ilang araw para makahanap ng lunas at aalis na ako. Nagme-mimik lang ako. Akala mo totoo. Aalis ka ba? Bahala ka na. Sandali, hintayin mo ako. Sino ang nagsasalita? Walang anuman, pumasok ka na. Ano naman ito? Lumapit ka dito. Ibigay mo. Maging tapat ka lang. Mag-aral ka ng mabuti sa modernong kaalaman. Huwag kang magulat ng ganun. Halos mamatay ako sa takot. Isang memory card. Nakatago pala ito ng ganito kalalim. Yan Lei, ang inyong guro ay na-revive. Ngunit wala ng pag-asa. Naisa nang itago ito ng kanyang pamilya sa inyo.
Pero nag-iwan siya ng mensahe para sa'yo. Umaasa siyang maipagpatuloy mo ang kanyang mga hiling. Maging matatag at tapusin ang mga bagay na hindi niya natapos. Yan he. Jai, makikiramay ako. Ito ay. Muli akong nakakita ng panaginip. Ito ay akin. Akin ito. Huwag agawin. Huwag agawin. Akin ito. Mantu. Mantu. Halika. Lola, ayoko kumain. Ikaw na ang bahala dyan. Ganito ang kalagayan ng mga palaboy. Kapag hindi makakuha ng pagkain, kakain na lang sila ng gutom. Ako, matanda na ako. Magugutom muna. Walang problema. Kayo na lang ang mga bata pang matanda. Kumain ka ng mas marami. Maghintay tayo. Sa Diyos ng gamot. Na darating para iligtas tayo. Hawakan mo ito. Kumain ka ng dahan-dahan. Mayroon pa. Dumating na ang Diyos ng gamot. Diyos ng gamot, tulungan mo kami. Pakiusap, iligtas mo kami. Diyos ng gamot. Diyos ng gamot. Pakiusap, iligtas mo ako. Diyos ng gamot. Mabilis, bumangon ka. Bumangon ka. Kayo'y magmadaling bumangon. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang pagalingin kayong lahat. Ito ay. Muling na naginip ako. Ito ay sobrang hindi ka pani-paniwala. Bakit tuwing hahawakan ko siya? Hindi maipaliwanag na pagbilis ng tibok ng puso, maging ang pagnanais na laging lumapit sa kanya. Ako'y nababaliw. Maliit na kasintahan. Hindi maganda. Ang taong ito ay malas. Kung patuloy na ganyan ang pagtalon, parang mababaliw na ang puso ko. Kailangan kong tulungan siyang matapos ang misyon. Kailangan siyang maipadala. 6 yan. Ako. Nakatulog ako at napagkamalang ibang kwarto. Tama. Nakatulog. Uwi na muna ako. Anong nangyari, little love? Bakit biglang nagmamadali? May sikreto ka ba? Kailangan mong sabihin ngayon. Gusto kong ibalik ang isang lalaking dinala ko kagabi para maghanap ng bagong trabaho. Kailangan talaga. Yung ganong lumang klinika ng tradisyonal na medisina. Tulungan mo ako. Sobrang abala ka na. Kailangan mo pang humanap ng trabaho para sa kanya. Anong klaseng tao ba siya? Na ginugulo ang isip mo? Ako. Sinasabi mo na basta't matagpuan niya ang paraan ng paggamit ng Angelica, maaaring iligtas ang sangkatauhan. At hindi mawawala ang panahon ng pangangaso. Marahil maaari pang baguhin ka at ang kapalaran ng iyong guro. Naniniwala ka ba dito? Ay naku. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero ngayon, naniniwala na ako. Ang gwapo. Son Miao. Miss.
Noong nakaraang gabi nang nagligtas ka, nadumihan ang damit. Mayroon bang bagong damit para sa akin na makapagpalit? Saan mo nakuha ang ganitong kayamanan? Gusto ko ring makakuha ng isa. Mag-relax ka lang. Hintay. Mag-relax ka lang. Ang ganda-ganda mo. Yan Gihwa. Yung nagsabi kasi, na magpapadala sa'yo ng klinika. Sige na, may pag-asa ka pa. Pero yung suot mong damit, kailangan mong palitan. Lalo na ang hairstyle. Ang galing mo talaga. Banal na doktor. Banal na doktor. Banal na doktor na. Miss na kita. Ito ang iyong klinika. Ito ang aking pinapatakbo. Dadalhin ko kayo sa tour. CJ. Tara na, pasok kayo. Dito ang ating lobby. Dito sa harap. Ito na ang klinika ng tradisyonal na medisina. Manggagamot. Ito ang aming klinika ng tradisyonal na medisina. Mayroon itong daan-daang uri ng mga gamot. Lahat ay pinili ko ng mabuti. Ano sa tingin nyo? Maganda. Tama. Dahil sinabi mong hindi ka maganda ang pakiramdam, gagawa ako ng gamot para sa sakit sa puso, paano? Maraming salamat sa iyo, Ginoong Manggagamot. Maaari mong gamitin ang lugar na ito sa hinaharap. CJ. Ako si Sun Miao. Nais kong ilaan ang aking buhay sa pag-aaral ng medisina para makamit ang kapakanan ng mga tao. Naghahanap ng isang paraan upang mabuhay. Ito ang aking landas ng paglilingkod. Binibini, naiintindihan mo ba? Huwag kang magligtas. Kung takot kang maparatangan, kung ayaw mong magligtas, yung titulong na yan, doktor, ay wala ng halaga. Sabi nila, makuha lang ang silk book. Tatalikuran na nila siya. Pero totoo ngang nadaya tayo nitong mga taktika. Hindi pwede. Kailangan kong mabilis na makuha yung mga bagay na kailangan ko. Kung magpapatuloy ito, talagang maluloko na tayo. Sugod. Gihwa. Narinig kong may hinanap ka na namang manggagamot. Naloko ka na naman ba? Anong klaseng usapan yan? Dapat may respeto ka sa manggagamot. Hindi ka pa rin natututo. Nadaya ka na naman ng iba. Palagi kang nagpapadala ng malaking pera. Sa huli, lahat ay nasasayang lang. Alam kong ginagawa mo ito para sa akin. Pero ngayon, iba na talaga. Ang doktor na Diyos ay kayang pagalingin ang sakit ko sa puso. Hindi na ako kailangang maghintay sa operasyon para mamatay. Ako ang naggaranti sa medical na klinika. Ang banal na doktor ay hindi nanloloko. Mataba. Para kang baliw. Ilang doktor na ang pinuntahan mo para sa sakit na ito? Ilang doktor na ang pinuntahan mo para sa sakit na ito? Ngunit hindi pa rin gumaling. Dahil lang dito, isang Diyos doktor na anuman. Matutulungan kanyang gumaling. Ito ay hindi ka naniniwala sa aking medisina. Huwag nang magsalita. Tara. Inuman kita mamaya ng gabi. Dahil siya ang nakabighani sa puso ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Hindi siya isang Diyos na doktor. Yung tinatawag nilang Diyos na doktor. Hindi ka naman masyadong magaling. Yung pulang mansa sa mukha ko. Magagalingin kaya niya? Matagal na sa akin ang mansa. Kahit anong ipahid ko, di nawawala. Hindi ako naniniwala na magagamot niya. Magagamot. Umupo. Kumusta? Hindi ba talaga magagamot? Sobrang init ng loob mo. Nagre-react ka agad sa galit. Dahil dito nagkakaroon ng sintomas. Magbibigay ako ng reseta sa'yo. Pagkatapos bumalik, uminom ka ng 3 araw. Siguradong mawawala ito. Ang gamot ay napaka-bitter. Hindi ko kayang inumin. Ang aking paraan. Siguradong iba ito. Sa Xiangqing Moxibustion formula ay nakatala rin. Sabi ng aming guro. Paggamit ng mga pampalasa.
pagsasagawa ng inumin at panggagamot. Maaari rin itong isama sa pagkain. Kaya, kinuha ko ang mga sinaunang pamamaraan. Kailangan mo lamang bumalik at isama ang mga pampalasa na ito sa iyong pagkain. O kaya, tuwing 3 araw, pumunta sa akin para uminom. Siguradong gagaling ang sakit. CJ, makikita natin sa 3 araw. Yung pulang mansa sa mukha ko, kung hindi mawala, umalis ka na. Huwag mong subukang lokohin ang kaibigan ko. Ganito. Talaga bang okay ito? Isang tao, tanging kapag siya ay iniiwasan ng iba. Nakatayo siya sa tabi niya, nang mahigpit. Saka siya magtitiwala sa akin. Walang pagdududa. Ibigay mo sa akin ang gusto ko. Sige lang, mag-inay ka. Gusto ko lang pumasok sa kanyang puso. Kapag nakuha ko na ang sutla, syempre may malaking gantimpala ako. Ay naku, wala naman akong magagawa dyan. Alam mo na, yung si Son Miao, ayaw talaga akong payagan. Pumasok sa kwarto niya. Kailangan ko pa rin makuha ang tiwala niya. Baka sakaling, masaya siya. Kunin mo na ang mga bagay. Pero hindi mo rin pwedeng gastusin ang pera mo para kay Fuhan. Para magpaganda at magtanggal ng pimples. Yung pera na pangganda. At yung hindi mabili na silk book. Alin ang masulit? Xiao Lian. Tapos na ang 3 araw. Bakit hindi pa nakakauwi si Fuhan? Para magpa-check up ulit. Son Miao. Kung mabibigo ka ngayong beses, ano ang mangyayari? Siguro. Hindi mo rin ako pinaniniwalaan. May lagnat ako. Matagal mo nang nakikita. Sa huli ako pa rin. Ang nanghuli ng gamot na pampainit ng lagnat. Paano ako magtitiwala? Paano naman? Ikaw ay isang Diyos na doktor mula sa panahon ng Zulu. Siyempre, ako ay 100% ang tiwala sa iyo. Ngunit, dapat laging may handa sa lahat ng pagkakataon. Ako ay naglakbay mula sa pagsubok ng mga usa na nangyari. Ikaw lang ang naniwala sa akin. At saka, sobrang suportado mo pa ako. Araw-araw, nagtutulungan sa klinika. Walang kwenta. Takot lang ako na tumakbo ka. Ngunit, kahit na bumalik ako sa pangangaso, hindi kita kailanman malilimutan. Nakatanggap ka ba ng aking dietary therapy? Mayroon bang pagbabago? Tapos na, tapos na. Ngayon, tapos na talaga. Napakabuti. Talagang epektibo pa rin. Hindi na sayang ang pera ko. Bibigyan kita ng reseta. Magandang pagbutihin ito. Ano ang Mini Center? Ito ay lugar para sa paggamot ng balat. Paano ka hindi maniniwala sa pag-ibig? Ano ang kakayahan ng Diyos ng medisina? Kaya, samahan mo akong ayusin ang ilang bagay. Anong bagay? Yung pinag-usapan natin kahapon. Kaya, mula sa simula, hindi mo talaga ako pinaniwalaan. Ikaw, hindi ako, wala akong. Akala ko ay palagi mo akong niloloko. Hindi mo ako talaga pinanampalatayanan. Medyo mainitin ang ulo. Ako ay isang modernong graduate student. Paano ka naman maniniwala sa'yo dahil sa ilang mga panaginip? Sino ka ba? CJ. Nagagalit ka pa sa akin. Tingnan natin kung sino ang mas makakabuhay sa isa't isa. Xiao Lian, subukan mo ito. Ito ay si Sondasha. Partikular na ginawa para sa'yo. Yung herbal tea na nakakapagpaginhawa at nakakapainit ng tiyan. Sa tingin niya, ikaw ay maputla at payat. Maputla at payat. May masamang dugo. Kaya't nag-aral siya ng matagal. Kumuha ng inspirasyon mula sa mga sinaunang pamamaraan. Isinama ang pampalasa na ito. Satsaan na ito. Dagdag pa rito. Ang Zaizen na pampalasa, na may kakayahang magpataas ng dugo. Katatapos ko lang uminom ng 1 tasa. Pagkatapos uminom, naramdaman ko na mas malakas ang tibok ng puso ko, kaya't nagpasya ako. Na, magdagdag tayo, ng isang herbal tea na. Programa para sa kalusugan. Kaya kapag umiinom ng tubig, nakatutulong na sa kalusugan, baka nga mabenta na ito. Hindi akalain na siya, ay tahimik na nag-iisip para sa atin.
Sun Miao. Sun Miao, maaari ba tayong mag-usap ng maayos? Sana nga, nasa isang kooperasyon tayo. Hindi naman mali ang ginawa ko sa'yo. Binibini. Talagang napakaalo mo. Pinapabilis ko na ang paghahanap ng paraan para sa gamot. Malapit na akong makaalis. Hindi mo na kailangang mag-alala ng ganito. Sun Miao, nagmumula ka ng dugo. Ano na, Woo. Hindi ko alam. Kakaiba. Talagang kakaiba ang taong ito. Natulog siya pero walang tibok ng puso. Wala ring pulso. Nagmumula ng dugo ng hindi normal. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Talagang napakakakaiba. Sun Miao, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa ito. Ang pagdisenyo sa'yo. Huwag mo akong takutin. Sa buhay na ito, dapat ilaan ang sarili sa Xianglin. Nais na makatulong sa mundo. Ilaan ang sarili sa Xianglin. Nais na makatulong sa mundo. Ilaan ang sarili sa Xianglin. Nais na makatulong sa mundo. Kapatid na guro. Sa pagkakataong ito, naghahanap ng paraan para sa gamot. Mahirap ang daan. Napakahirap mo. Hintayin mo kaming bumalik. Sige, tiyak. Ikakasal kita. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na lalaki. May isang gamot pang hindi pa natatagpuan. Hindi pa tayo kasal. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Gising ka na. Pagsubok sa kalangitan. Daan ng Diyosa ng usa. Lihim ng mga halaman. Daan ng mga gamot. Walang hanggang alikabok sa loob ng 800 taon. Ang pagbabalik ay hindi na maiiwasan. Ang anino ng Diyos ay hindi maglalaho. Ikaw, ay napanahon ko rin, ng panahon na ito. Kapatid na lalaki, kapatid na lalaki, kapatid na lalaki. Mahal kong si Xiao Lian. Ikaw. Mahal kong si Xiao Lian. Ako ito. Hindi mo ba hinahanap ang paraan ng paggamit ng Angelica bilang gamot? Ako ang tutulong sa'yo. Tutulungan kita. Dr. Sun. Magising ka na agad. Magtulungan ka na, tulungan mo kami. Dr. Sun. CJ. Binibini na si Xiao Lian. May nahanap ka na bang mahalagang paraan? Alam ko ang ilang mga nayon. Na maraming dating tagapagmana ng tradisyong Chinese medicine. Baka ikaw ang hinahanap mo. Ang paraan ng pagpasok ng Angelica sa gamot. Alam nila. Pero, hindi ko rin alam. Saan ang baryo na yon? Kailangan nating hanapin. Basta makuha natin. Makakauwi ka ng mas maaga. Halika. Ibigay mo sa akin ang kamay mo.
Ito ay luhwa. Maaari itong magpawala ng pamamaga at sakit, at pasiglahin ang daloy ng dugo. Ito ay maidong. Ang ugat nito ay maaaring gamitin sa gamot. May kakayahan itong magpabasa ng baga at magbigay ng sustansya. May bisa rin itong pangpawala ng ubo. Tara, tingnan natin sa harap. Ng mga inapo. Mahal ang araw. Ang araw ay nagmamahal. Sa mga tao dito, sa bundok, nandito ang tao. Ano ito? Pupunta ka bang magbenta ng mga gamot? Ako ay mula sa klinika. Maaari bang makita ko ang iyong mga gamot? Ang swerte naman. Ito ay huangki. Ito ay danggi. Ito ang mga rehistradong. Lahat ng ito ay mga dekalidad na produkto mula sa Longxi. Gamit ang tradisyong luma sa pagproseso. Kung kailangan mo ng marami, makakabigay ako ng magandang presyo. Itong mga rehistradong. Kayo mismo ang nagproseso nito. Tama. Mukhang eksperto ka talaga. Ang pamilyar na luya na ito, dapat itong steam at sun-dry gamit ang rice wine ng paulit-ulit. Kung hindi, magiging nakakasawa at mawawala ng bisa. Ano ito? Paano? May problema ba sa gamot na ito? Ang guro saksiyang Cheng Jufang. Sa bahagi ng pag-iwas sa salot, nabanggit. Itong bagay ay pinagsama sa siyam na pag-ihaw at siyam na pagkatuyo, at pinagsama sa tiyak na mga pampalasa. Ang katangian nito ay nagiging mainit, at ang bisa nito sa pag-aalis ng lason ay dumadoble. Maaaring gawing pangunahing sangkap ng mga pangontra sa salot, na sinasabing isang sinaunang pamamaraan ng paggawa. Maaaring nawala na ito sa mga susunod na henerasyon. Dito lumitaw ang sangguniang asul. Ibig bang sabihin ito? Maaaring mayroon sila ng paraan ng paggawa ng Angelica. Lahat ng gamot na ito, kailangan ko lahat. Totoo ba ang saya? Ikaw ang malaking tagapagligtas ng aming ngayon. Simula nang sarado ang mga klinika ng tradisyonal na medisina. Mula noon, ang mga halamang gamot dito sa nayon ay walang mapagbentahan. Sa inyong nayon, ito ba talaga yung nayon ng mga parmasya noong panahon na kinabibilangan nila? Pwede mo ba akong dalhin para makita? Gusto kong matuto. CJ. Ito. Lahat ng ito ay sa amin. Mga halamang gamot na pinatuyo. Ang amin na yon. Bawat henerasyon ay umaasa sa pangangalap ng mga gamot at paggawa ng gamot para sa kabuhayan. Mayroon ba kayong nayon na pamamaraan sa paggawa ng masarap na amoy? Kung mayroon, ang Angelica. May sarili rin ba itong paraan? Harmonya. Ano yon? Nanay. Wenner. Itong dalawang mabuting tao. Dinala ang gamot ng nanay palabas. Lahat ay naubos na. Ang bayad mo sa paaralan ngayong taon ay may kasiguraduhan. Kaya sa hinaharap, dapat kang mag-aral ng mabuti. Huwag kang maging katulad ng nanay na nananatili sa nayon, na nagbabantay sa mga ito. Walang gustong gamot. Buhay na lang. Nanay, huwag ka nang umiyak. Sa susunod, bibilhin namin ang gamot ng nanay mo. Lahat ng bibilhin namin. Bibiliin natin kung kinakailangan. Tingnan mo ako. Ikaw ang dahilan. Talagang pinagtawanan niyo kami. Kailangan. Sa hinaharap, kailangan pa nating ipalaganap ang tradisyonal na gamot. Kapag lumaki ka na, umalis sa nayon. Huwag kalimutan na ang mga halamang gamot na ito ang nagbigay sa iyo ng kalusugan at nagpalaki sa iyo. Ang tanawin sa harap ko ay nagpapaalala sa akin ng mga araw na kasama ang mga nakatatandang kapatid na nag-aaral ng mga gamot. Ako. Noong panahong iyon, mayroon ka bang mga bagay na hindi nagawa? Sa totoo lang, ako ay isang ulila. Inampun ako ng guro. Dahil dito, nagkaroon ako ng pagkakataong mabuhay mula pagkabata. Sumusunod ako sa aking guro.
Nagsimula akong matutong makilala ang mga gamot sa edad na 3. Natutong magpakuha ng pulso sa edad na 5. Sa mga kapwa estudyante, ako ang pinakamabata. Yung mga kapatid kong lalaki at babae. Palagi silang, tinatulungan mo akong mag-aral ng lihim. At dinadala mo pa akong maglakwatsa. Pagkatapos noon, nagkaroon din ako ng maliit na kapatid na babae. Kaya, sinusunod ko ang mga yapak ng mga nakatatanda sa akin, at dinadala ko rin siyang maglakwatsa. Pero ang kapatid kong babae na bunso. Kapatid na guro. Kapatid na guro, isang grupo ng mga nakatakas. Mahaba pa ang ating lalakbayin. May sakit ka pa. Bakit kailangan mo pang sumama sa akin? Kung hindi dahil sa pag-aalala ko sa'yo, siguradong abala ka sa pag-aaral ng mga reseta. Kung mapagod ako, ano ang mangyayari sa mga tao ng Zul? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Ikaw, sama ka lang sa akin at maglakbay. Sige ba? Punta na tayo sa susunod na lugar. Tara. CJ. Huminto ka. Tara, ilagay mo ang pera. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo ang mga mahalaga, lahat sa akin. Kami ay mga doktor na nagliligtas mula sa sakit ng epidemya. Walang dalang anumang bagay sa aming mga katawan. Pakiusap, magpakita po kayo ng kabutihan. Wala kaming pera. Hindi ba sinasabi mong wala kang pera? Ano ang laman ng iyong sako? Ito ay mga halamang gamot para sa paggamot ng sakit. Hindi namin maibibigay sa inyo. Sino ang maniniwala? Sobrang mahigpit ang pagkakatakip. Siguradong pera yan. Ibigay mo dito. Bitawan mo siya. Bumitiw ka. Ayaw mong bitawan, ha? Ayaw mong bumitiw, ha? Gago ka. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Kapatid na babae. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Tingnan natin. Kapatid na babae. Mga bagay na walang halaga. Tara. Kapatid na babae. 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 Kapatid na guro. Kapatid na guro. Hindi pa natin natagpuan ang lunas. Hindi pa tayo kasal. Kapatid na guro. Kapatid na guro, magising ka. Kapatid na guro. Kapatid na guro. Kapatid na babae. Magising ka. Magising ka. Kapatid na babae. Sayang. Tunay na sayang. Sa huli. Hindi pa rin natupad ang nais ng kapatid na babae. Nabigo ko siya. Marahil. May pag-asa pa. Bakit pa kayo nandito? Pumasok na kayo sa bahay, maupo. Sige, umalis na tayo. Kain kayo ng tubig. Maraming salamat. Walang anuman. Panahon ng paghuhuli ng usa. Lagim ng salot. Walang kapayapaan ang mga tao. Ang Diyos ng gamot na si Son Miao ay sinubukan ang lahat ng halamang gamot. Natagpuan ang paraan upang gamutin ang salot. Sila ay talagang may hawak na larawan ko. Ito ang estatwa ng Lolo Doktor. Sa aming baryo, lahat ng pamilya ay nag-aalay. Matagal ng 500 taon. Siya ang nagligtas sa amin. Nagligtas sa buong baryo namin. Kaya, hindi namin papayagan ang sinuman. Hindi siya nirespeto. Mama, gutom ako. Umupo muna kayo. Pupunta ako para magluto para sa inyo. Mukhang wala silang alam kundi magbenta ng gamot. Wala nang iba. Kung hindi, bumalik na lang tayo. Babalik tayo sa pag-aaral ng mga sinaunang aklat. Tingnan natin kung may makikita tayong bagong mga palatandaan. Lanan. Paggamot, paggamot. Hanggang sa paglaganap ng sakit.
Dito ay maraming mga sinaunang aklat tungkol sa Chinese medicine. Hindi ako naniniwala. Walang makitang kahit anong palatandaan. Sun Miao. Sun Miao, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Hindi maramdaman ang pulso. Kaya mong tiisin. Ihahatid na kita sa ospital. Huwag kang magsalita dyan. May isang gamot pa nga. Paano na ako kung magkatatlo na ako? Kung magkatatlo na ako, di ba may resulta na ang thesis ng mentor mo? Di ba't meron ng resulta? Kailan na ba? Nagmemeryenda ka pa ng ganyan. Ikaw, gago ka. Kamakailan lang. Sobrang pagod ako. Dagdag pa rito. Naisip ko ang tungkol sa aking kapatid na babae. Nag-iba ang aking emosyon. Kaya ako nahulog. Huwag kang mag-alala. Patuloy akong makikisama sa'yo. Nagsisinungaling ka. Huwag ka nang umiyak. Nakikita kitang umiiyak. Ako'y. Hindi ako natatakot. Pagbalik natin, tumingin ka sa akin habang natutulog ako. Walang magagawa. Mag-aral ka ng mga reseta. Huwag mag-alala. Pagbalik natin, sisikapin kong bantayan ka habang nagpapahinga. Kaunti na lang ang natitirang oras para sa akin. Kaya't magpakatino ka. Sabi mo dati, may kinalaman kay Sun Miao. Ano ang ibig sabihin nito? Naniniwala ka ba sa mga nakaraang buhay? Alam mo namang espesyal ang aking kalagayan. At madalas akong nakakakita ng mga panaginip. Simula nang makilala ko si Sun Miao, hindi lang ako nakakakita ng mga panaginip. Unti-unting na niyang natuklasan muli ang alaala mula sa nakaraang buhay. Ikaw. Ang ibig mong sabihin, kayo ng dalawang ito ay dating magkasintahan na hindi nagkatuluyan. Kaya hindi lang ako tutulong sa kanya, kundi pati na rin sa aking guro, tapusin ang kanyang huling kagustuhan. Gagamitin ko ang aking social media account para tulungan kayong lahat. Bakit hindi mo siya kinilala, si Sun Miao? Kapag kinilala mo siya? Kung kinilala mo siya at nagkaroon ng damdamin, ano ang gagawin niya? Aalis ba siya o mananatili? Ano ang balak mong gawin ngayon? Ang paraan ng paggamit ng Angelica bilang gamot, o hindi pa rin ito matagpuan? Kung ganoon, mawawalan na ng silbi ang kanyang reseta. Ngayon, ang balak ay magsimula muli, o kaya'y subukan ng ibang sangkap. Paraan. Paraan. Hindi mo ba ito sinabi sa akin? Ano? Live stream? Ngayon, sa lipunang ito, walang mas madaling paraan upang makakuha ng impormasyon kaysa sa internet. Ano ang internet? Hindi ka makakausap ng mga luma tulad ko, pero basta makakatulong sa'yo, ayos na. O liba? Sa tingin mo, anong opinyon mo sa ideya ko? Pero paano ko masisiguro na gusto ng mga netizen na ibahagi? Ibigay mo ang iyong reseta. Maaaring gumastos ang iba ng malaki para sa gamot. Maaari rin tayong gumastos ng malaki para sa lunas. Kahit na hindi ko alam kung ano ang balak ninyo, ngunit handa akong ibigay ang lahat para suportahan ka gamit ang aking bank card. Talaga bang kaya? Siyempre. Mag-alala ka. Basta sundan mo lang ang script. Babasahin mo lang ang ilang linya. Ako na bahala sa natitira. Mag-arte ka. Profesional ako dito. Halika. Magsalita ka ng kaunti. Isang pambihirang sakit na hindi nangyayari sa isang siglo. Ang simptomang ito, nakita ko lamang sa mga sinaunang aklat. Magsalita ka. Ikaw na walang silbi na doktor.
Hindi pa rin makalaban. Mga pamilya sa aking livestream. Magsalita kayo. Mga pamilya sa livestream, mayroon bang mga dalubhasa sa medisina na makakatingin? Ito ang may-ari ng aming klinika na may malubhang sakit. Hiling ko ang inyong mga lumang reseta para sa tradisyonal na gamot sa trangkaso. Basta't ito'y epektibo, magsalita kayo. Magsalita kayo, tulungan niyo ako. Maliit, tulungan niyo ako, magsalita kayo. Mga kapamilya, tulungan niyo ako. 10,000 gantimpala. Sabihin mo ang isang bagay. Itong stack ng papel. Gumastos ako ng maraming pera. May reseta ba ang manggagamot? Ito ay para sa pag-aalaga ng dugo at enerhiya. Ito ay para sa polio. At ito naman. Isang kaibigan sa internet ang nagbenta sa akin ito. Tapat na tapat ang pangako. Tiyak na gagaling ka. Ito. Ito ay pangpatigas. Hindi ko sinasadya. Ano bang nangyayari sa akin? Kamakailan. Talagang gusto ko sanang makasama si Xiaolian. Pasensya na, pasensya na. Sobrang hindi ito mapagkakatiwalaan. Hindi ko inasahan. Ngayon, ang tradisyonal na medisina ay talagang nalalanta na. Maraming mga reseta. Mas mabuti pa noong panahon namin. Tingnan mo ang mga ito. Lahat ito ay ipinadala ng mga netizen. Mahal na manggagamot, tingnan mo ito. Ito ay para sa paggamot ng typhus. Hindi ito akma. At ito naman. Ito ay para sa paggamot ng tuberculosis. Mahal at hindi rin akma. Tingnan mo ito. Ang dongquai ay kailangang ihanda gamit ang espesyal na pamamaraan na ginawa. At ano ang nasa likod? Nawala na. Hahanapin ko. Tatanungin ko ang taong nagbigay ng reseta. Ginoo, anong nangyari? Huwag mag-alala. Umupo ka muna. Pupunta ako para magdala ng tubig. Osmanthus. Tanggapin mo. Narito na. Wala akong alam. Dito lang, umupo ka ng tuwid. Papalipatin ko siya sa presinto. Siya rin. Siya rin. Lolo. Ano po ang pangalan ninyo? Hindi ko alam. Maaalala nyo ba? May pamilya ka ba? Itong mga tinatanong mo. Itong mga tanong mo. Natanong ko na lahat ito. Natanong ko na lahat. Ang matanda ay hindi mapanatag. Ang kaluluwa ay hindi mapayapa. May mga sinasabi ang guro. Amoy. Ng langit at lupa. Maaari nitong itama ang mali at itaboy ang masasama. Magbigay ng kapayapaan at kalmado sa isipan. Marahil. Maaari nating gamitin ang pinagsamang amoy upang gawing suklay para mapakalma ang kanyang isipan. Itong suklay, gawa sa agarwood at ng bunga ng sorjujube, pinapalamut siya ng bango para mapakalma ang isipan at pasiglahin ang pagbabalik tanaw ng alaala. Nais ko sanang pumunta. Subukan mo muna. Bakit ako nandito? Ginoo, may naalala ka na ba? Ako si Zhang Fugi. Isang guro ako. Sa nayon, nagtuturo sa mga bata na magbasa. Matanda na ako. Wala na akong maalala. Ang tanging naalala ko. Si Lei Shizen. Na nagagamot.
Katulad ng mga tao sa edad ko. Hindi na masyadong maayos ang isip. Walang tumitingin sa mga may sakit. Wala na akong maaalala. Ginoo. Kumusta po kayo ngayon? Ano ang nararamdaman nyo? Mabuti. Napakabuti. Ngayon, malinaw na ang mga bagay. Sa paningin ko. Ang galing. Si Son Miao, hindi ka nagsisinungaling. Ang kanyang tingin. Bakit parang pamilyar? Lolo. Huling-huli na ang oras. Sasamahan ka naming pauwi. CJ, hintay. Ginoo. Katatapos lang. Naamoy ko sa'yo. Ang amoy ng dongkwei. Maaari bang ipaalam? Maaari bang sabihin kung bakit ito? Pumasok na tayo. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Mag-ingat. Talagang salabat. Ang mga nauna sa amin ay mga manggagamot. Ito ang aking ama. Iniwan niya sa akin ang isang reseta. Kamakailan. Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya kumuha ako ng 2. Pero, masalimuot ang proseso ng paggawa nito. Kaya't, makakagawa lang ako ng kalahating produkto. Ayos ka lang ba? Talaga bang ganito? Talaga. Alam ko na, ang gamot na kulang sa atin, ay talaga, ang modernong danggi ninyo. Ngunit, sa paggamit ng mga gamot, ang paraan at dosis nito, lahat ay may problema. Landilag kunin ang ugat nito, linkyo kunin ang bunga nito. At ang gi ay durugin hanggang maging pulbos. Gawin itong mga pil, upang maipakita nito, ang pinakamalakas nitong epekto sa gamot. Sinasabi mo, na hinahanap mo, ay ito. Ginoo. Maaari bang, hayaan mo akong, dalhin ito, pabalik para pag-aralan ng mabuti. Walang problema. Kunin mo na. Mataas ang bundok at malalim ang tubig, walang daan. Sa kabila ng madilim na mga willows may bagong nayon. Son Miao, may pag-asa na ang mga mamamayan ng Zuluko. Ganoon na siya katagal. Kahit umaga, hindi pa umaawit ang mga manok. Lumapit siya para mag-isip-isip. Sa ganitong edad, bakit kailangang makisawsaw sa masama? Sa paggawa ng droga pa. Magpahinga ka na. Hindi ka pa kumain ng tanghalian. Kaya mo pa bang tiisin? Minsan nakakalimot na siya sa sarili. Kaya, mahal na manggagamot, hindi na tayo nagmamadali. Hindi na tayo nagmamadali. Ako, tatratuhin ko kayo sa isang masarap na pagkain. Tara, bilisan natin. Ang boss ang nagbabayad. Sige, hindi na ako magpapakamahiyain. Waiter. Dito sa inyo, ano ang pinakamahal na putahe? Ihanda mo lahat. Walang kailangan. Mga espesyal na putahe, 4 o 5 lang ang kailangan. Oh, huwag maglagay ng sibuyas sa steamed na isda. Hindi ko maalala na may bawal ka. Si Son Miao ang hindi kumakain. May bawal siya. Kailan ko sinabi sa'yo na hindi ako kumakain ng sibuyas? Tapos na. Hindi sinasadya. Nasabihin ang alaala na dapat ay nakatago. Kapag kumakain tayo, napansin ko na niloloko niya ako. Galing ako sa panahon ng tagutom ng mga usa, pahalagahan ng pagkain. Kahit na hindi gusto ang sibuyas, ay kinakain pa rin. Siya. Paano niya napansin? Halika, tikman mo ito. Narito ang mga espesyal na katangian. Hintayin mong makabalik. Hindi mo na ito matitikman. Nalaman, ang aking mga gawi sa pagkain ay si junior sister lamang. Hindi ba't? Junior sister. Kapatid na babae sa ilalim. Kapatid na lalaki sa itaas. Hindi pa namin natagpuan ang lunas. Hindi pa kami kasal. Kapatid na babae sa ilalim. Kapatid na babae sa ilalim. Hindi na kailangang pangalan ng paboritong ulam. Sapat na ang 4 o 5 ulam. Oh, tama. Huwag maglagay ng sibuyas sa ginisang isda. Di ko maalala. May mga ayaw kang kainin. Si Son Miao lang ang ayaw kumain. May mga ayaw siya. Kung kaya kong gawin, dumating sa 500 taon mamaya. Ang kapatid na babae ay muling isinilang.
Son. Son Miao. Naisip ko na. Kung magdadagdag pa sa gamot ng Wei Mahuang, maaaring maayos na, maaaring makagawa ng bagong formula. Ang ephedra ay may mainit na katangian at may malakas na kakayahang magpalabas. Samantalang ang forsythia ay may malamig na katangian. Kaya't ang mga gamot na ito ay may isang mainit at isang malamig na katangian. Kaya't hindi sila dapat gamitin ng sabay. Son Miao. Nabusog ka na at nalipasan ng gana. Hindi siya pwedeng magkamali. Sinasadyang tinutukso niya ako. Tama ba ang gamot na ito? Tunay ngang ikaw ang aking apo. Anong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Mabilis na siyang makakabali. Aaminin ko na ngayon, ako ang junior sister. Nakapagpabagal sa kanya, na makabalik para gamutin ang mga tao. Hindi ba't nagiging kasalanan ito? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Son Miao, huwag kang gumawa ng ganyan ngayon, mga kakaibang bagay. Dito. Halika, ihain na. Kumain ka na. Kumain na. Paano mo nalalaman ang tungkol sa pharmacology ng ganito? Dati may klinika kami ng tradisyonal na medisina. Paano mo naman nalaman na ayaw kong kumain ng sibuyas? Tanging ang kapatid kong babae ang nakakaalam na hindi ako kumakain ng sibuyas. At saka, kagaya mo ang kapatid kong babae. Kapag kinakabahan, ay lagi niyang hinahawakan ang dulo ng kanyang damit. Isang beses, maaaring pagkakataon lang yon. Pero 2 beses. Paano naman ang 3 beses? Siyempre, pagkakataon din yon. Bakit hindi mo matanggap na kung ako ay muling isinilang? Pagkalipas ng 500 taon, iyon ay ang Diyos, nagbibigay sa atin, ng pagkakataon na muling magkita. Limangdaang taon na ang nakalipas. Reincarnation. Naghihintay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko hanggang kailan? Hanggang sa tanggapin mo? Bakit ka ba ayaw tanggapin? Ano ba talaga ang iniisip mo? May alinlangan ka ba? Sinasabi ko na lang na nagkataon lang yon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nagkataon? Para mo akong tanga. Alam mo ba? Noong nakaraang buhay ko, nung nagising ako, tinitigan ka, habang humihinalo sa aking bisig. Tinitigan ko ang iyong katawan. Naging malamig. Gaano ako nagsisisi? Sana ay may dalang kutsilyo. Tumakbo papunta sa kanya, kasama ng mga tulisan. Sa huli mapapahamak din, pero hindi ako pwedeng. Sa balikat ko, nakatakda ang responsibilidad na iligtas ang sakit. Kapag ako'y nagsimula, maaaring ikaw na ang ibig kong sabihin. Nang muling isinilang ang junior sister, ako'y labis na natuwa. Halos sumigaw ako sa saya. Ngunit bakit? Ayaw mo talagang aminin. Bakit na ba? Nanais ko lamang. Nasa buhay mo, mapayapa at masaya. Huwag mo nang sundan ako. Nagpapagod sa paghahanap. Naiintindihan mo ba? Ang naalala ko lang ay, ikaw ay nais iligtas ang lahat. Pero nakalimutan mo, na ikaw ay isa rin, buhay na tao. May sarili ka ring, kalungkutan at kasiyahan. Ayaw ko lang, na dahil sa aking pag-iral, maantala ka sa pagbabalik sa pangangaso. Pasensya na. Kapatid na guro. Totoo nga, ikaw. Ako nga. Kapatid. Nagkita na naman tayo. Kahit na umiikot ang reinkarnasyon, nawala ako ng lahat ng alaala. Ngunit hindi kita nakalimutan. Maniwala ka sa akin. Sa sobrang pagsisikap natin, ang gamot na nahanap natin, ay tiyak na makakatulong sa mga tao. Yung gamot na ginagawa ng Diyos na doktor ngayon, ay kayo, ang gamot na magliligtas sa Zulu. Magiging successful ba ito? Dito lang. Aba, ang bait ko. Kaya pala ang doktor ay nakakagamot. Maraming malalaking doktor, hindi kayang gamutin ang sakit ng puso ko. Tunay ngang siya ay doktor na may kakayahan.
Nagawa na. Sa wakas, nagawa na. Nagawa na. Nagawa na. Kapatid na nakakatanda. Hindi ko binigo ang misyon. Ang reseta para sa paglaban sa epidemya. Sa wakas, nagawa ko na. Kuya. Sa wakas. Mga paputok. Ang mga mamamayan ng Zul. Naghihintay pa rin sa akin. Paalam, kuya. Kuya, bakit ka nakabalik? Hindi ko rin alam. Pag natutulog ako sa araw-araw, nararamdaman ko, maririnig ko ang paghahanap ng mga tao, ang kanilang tawag. Kailangan lang sumunod ako sa tunog, at mararamdaman ko, maaari bang bumalik sa pangangaso. Ngunit sa pagkakataong ito, matapos akong makatulog, wala akong marinig. Sa harap ko ay kadiliman lamang. Paano nangyari ito? Marahil dahil sa hindi ako nakapagpahinga ng mabuti kamakailan. Para sa sarili, subukan mong magluto ng isang mangkok ng gamot. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit ganito ang nangyayari? Bakit hindi na ako makabalik? Huwag mag-alala, senior brother. Mag-isip pa tayo ng paraan. Tiyak na magkakaroon ng pagbabago. Huwag mag-alala, manggagamot. Kahit na talagang hindi ka makabalik. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Bibigyan kita ng napakaraming klinika ng tradisyonal na medisina. Gagawin kitang pinakamagaling na manggagamot sa mundo. Tumahimik ka. Sigurado akong makakabalik siya. Kapatid, pagbalik mo, dapat kang maging pinakamahusay na manggagamot sa mundo. Kapatid, ingat ka sa daan. Mahal na manggagamot. Huwag kayong mag-alala sa amin. Ako. Parang. Alam ko kung paano makakabalik. Ayos na ba? Mag-ingat, mainit. Ako. Nahanap ko na ang paraan pabalik. Ano ang dapat gawin? Noong una, hindi ako makabalik. Dahil masyado akong nakakabit sa inyo. Dahil sa atin. Marami kayong natulong sa akin. Ang utang na loob na ito, kung hindi ko kayang bayaran, hindi ako makakabalik. Kaya, ano ang mga hangarin nyo? Sabihin nyo sa akin lahat. Gagawin ko ang lahat para matupad ang mga ito. Mahal na manggagamot. Nakaayos na ang katawan ko. Halos perpekto na. Bilang karagdagan sa pagnanais na araw-araw, makakain ng gamot na lutong mula sa mahusay na doktor. Wala na akong ibang hangarin. Tungkol sa gamot na lutong, maaari kong iwan sa iyo ang resipe. Hanap ka ng isang chef. Gagawan kita. Kahit na, maaari kang magbukas ng maraming sangay. Ganito, maaari kang patuloy na kumain. Mas mabuti pa nga, kung magbubukas ka na lang ng isang herbal na kainan, para lahat ay makakain.
Ganito na rin ang pagpapala sa mga walang pangalan. Sige, ganito na lang. Ganon na lang. Ikaw naman. Anong wish mo? Ibigay mo sa akin ang Zulu Z na bayan. Malaki ang naitulong mo sa akin. Sa outline ng papel. Malapit nang matapos. Bukod dito. Wala na akong ibang hiling. Ayos lang. Dahan-dahang mag-isip. Unahin muna natin si Giehua. Buksan ang restaurant. Tama. Kailangan kong maghanap ng kusinero. Mas mabuti kung may alam sa tradisyonal na medisina. Kami kasi, mga gamot na pagkain. Dapat may kaalaman siya sa mga prinsipyo ng medisina. Hindi naman kailangang sobrang dalubhasa. Maaari tayong sanayin. Mas mabuti kung mas mabilis. Ang pinakamaganda ay yung naranasan na. Maligayang pagbubukas. Kaya, ano ang balak mong gawin? Kahit na nagbukas na ang restaurant, pero walang pumunta, hindi ba sayang? Ang buong puso ng aking senior brother. Siyempre, bago siya umalis. Gusto niyang makita ang masaya at masiglang restaurant. Para mapasaya siya. At saka, mapromote pa ang restaurant. Lahat ito ay para sa puting-puti na pilak . Ngayon din, hahanapin ko ang makapangyarihang doktor. Xiao Lian. Talaga namang nandito ka. Kahit walang sutra. Nagawa mong tapusin ang balangkas ng papel. Lahat ay dahil dito. Ito ay sinulat ng aking nakatatandang kapatid sa propesyon. Tungkol sa tala tungkol sa panahon ng Zulu. Sa pagkakaroon nito, magagawa ko ng buin ang balangkas ng papel ko. Hanggang matupad niya ang kanyang pangarap. Sa panahon ng Zulu. Babalik sa tamang landas ang kasaysayan. Matatapos ko na ang papel ko. Lanan. Si Son Miao ay medyo interesado sa'yo. Parang ganun nga. Kung sakaling talagang maglaho ng tuluyan mula sa mundo mo si Xiao Lian, hindi ka ba magtatanong? Magsiserve ka na naman ba ng live stream? Si Xiao Lian ang nag-utos sa'yo na gawin ito. Maghanda. Iyan ang kanyang hangarin. CJ. Susundin ko. ₱24 ikaw ang aking pinakabago, kasalukuyang nag-broadcast. 19 taglagas at tagsibol, ito ay bagong bukas. Maligayang pagdating sa mga kaibigan na pumasok sa live stream. Maligayang pagdating sa lahat. Ang tindahan namin ay isang bahay ng gamot na pagkain. Siyempre, hindi namin ito kayang bitawan. Ngunit mayroon siyang mas mahalagang misyon. At lahat ng aming gamot na pagkain ay napakasarap. Sarap. Umaawit ako ng sayaw ng paru-paro. Maligayang pagdating sa lahat 20 dahon. Halika, may group buy, tikman mo ito. Halika, tikman mo ito. Minsan, subukan mo, host, tikman mo. 1-0, hindi makakalimutan ng pangungulila. Anong presyo ang meron? Taglagas, pangungulila sa simula ng lamig, host, magbigay ka ng address. Xiao Lian. Tungkol sa balangkas ng papel sa pangangaso. Talagang naisulat mo ito. Ikaw ay. Ito si Professor Yang. Ang aking guro bago pumanaw. Ang kanyang pinakamatinding kalaban. Siguradong may balak siyang maghanap ng gulo ngayon. Huwag mong akalaing hindi ko naririnig. Kahit na binaba mo ang boses mo. Dumarating ako dito para bigyan ka ng pagkakataon. Para ayusin ang iyong record. Pumunta sa aking laboratorio. Tungkol sa mga bagay na iniisip mo. Maaari kong isipin na nakasalalay ito sa akin at sa aking guro. Na makakuha ng gantimpala. Bakit hindi na lang magnakaw ng bangko? Bakit pa kailangan ng mga ganitong paligoy-ligoy? Xiao Lian, paano ka makipag-usap? Ako ang iyong nakatatanda. Hindi ko pa ito nakita. Nais lang agawin ang mga nagawa ng mga kasamahan. Ano? Tama ang sinabi mo. Walang hiya ang profesor na ito. Sinasiraan mo ako.
Maniwala ka o hindi. Magpapadala ako sa iyo ng liham mula sa abogado. Alam mo nang malinaw kung ikaw ay dinidibdib. Bakit hindi tayo pumunta sa harap ng principal? Upang malinaw na mapag-usapan. Akala mo ba magpapatalo ka? Sa principal? Sa tingin ko ikaw. Ay naku. Ito. Anong nangyayari? Ito ay may sintomas ng pagkapuyat at pagbara ng daloy ng enerhiya. Ito ay senyales ng mabilis na pagtigil ng sirkulasyon ng puso. Kung hindi agad magamot, baka hindi na siya magtagal. Magpapagaling pa ba o hindi? Nailigtas. Ang pananaliksik ng kapatid na babae ay mahihirapan. Kung hindi ko siya mailigtas, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bilang isang manggagamot. Teka. Bakit ka nakatunganga? Bilisan mo, iligtas mo siya. Tulungan niyo siyang tumayo. Pupunta ako para magluto ng gamot. Santo ng mga tao. Maganda ba ang kapatid niyo? Huling bahagi ng tag-init. Bula ng yelo. Ayos na, ayos na. Ayos na, ayos na. Hindi ko naiisip. Kuya. Maikling eskinita. Simoy ng hangin. Kulang ang buwan pero may potri, may account ka ba, kuya? Sandaling pagtulong sa kapwa. Sandaling pagtanggap. Bughaw na damit na nabasa ng ulan, nalulunod sa pulang mundo, talaga bang pwede ito? Ang ganda niya hanggang sa akin, wow. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung gusto mong magpasalamat, magpasalamat ka kay Lixeolian. Siya ang nagmungkahi na iligtas ka. Naku, hindi ko napatay ang live stream. Maliit. Hawak. Suntok. Dito na. Kakayahan. Naiintindihan. Disenyo. Kuya. Sining ng puting seda. Teknik. Dumating na. Tayo ba ay magiging sikat na? Meron ba siyang ganitong kasanayan sa medisina? Kaya ba? Diyos na Doktor Rescue. Anong gagawin mo? Ang asawa ko kamakailan lang. Nalaman na may pamamaga sa bato. Ngayon, araw-araw ay parang taon na. Hindi ako humihingi ng iba. Kundi na sana'y makapagligtas ang makapangyarihang manggagamot. Kahit na hindi na niya maibalik ang kanyang buhay. Umaasa pa rin ako na may paraan. Upang siya'y maging maayos. Makapangyarihang manggagamot. Huwag kang magpaloko sa kanya. Wala siyang mabuting balak sa kanyang isipan. Hindi ako mabuting tao. Marami akong nagawang masama. Ngunit lahat ng ito ay para kumita ng mas maraming pera. Upang gamutin ang aking asawa. Kaya't ganito ako. Walang pakialam sa paraan. Noong taon ng pagbabalik ng pagsusulit sa kolehiyo, iniwan niya ang pagkakataon na mag-aral. Nagtrabaho siya para suportahan ako sa pag-aaral. Dahil doon, naging ako ngayon. Kaya kahit ano paman, gagawin ko ang lahat. Para hanapin ang tamang lunas para sa kanya. Hindi ko inakala na may mga masasamang tao na may pusong totoo. Maaaring kong gamutin ang iyong asawa. Mahal na doktor, hindi mo maaring iligtas ang sinuman dahil nagmamadali kang umuwi. Kahit sino ay dapat tulungan. Huwag kang mag-alala. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo. Basta kaya ko. Sasagutin ko ang lahat para sa'yo. Mangako ka sa akin. Mula ngayon sa landas ng akademya. Huwag na niyang papahirapan si Jake Seolian. At saka, sa buong buhay niya, protektahan siya. Kung magagawa mo ito, gamit ang buong nalalaman ko, ililigtas ko ang iyong asawa. Siushan. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa'yo. Ang bantog na manggagamot. Kapatid. Bakit mo ginawa yon kanina? Bagaman sa emosyon. Kailangan kong piliin ang mga mamamayan. Ngunit kahit ganun, gusto kong protektahan ka sa mundong ito. Nang walang pag-aalala. At si Professor Yang. Siya lang ang posibleng maging banta sa iyong buhay. Kaya kailangan mong tulungan akong lutasin ito. Hindi na kaya ng gamot ko to. Huwag ka nang mag-alala para sa akin. Kapag umalis na ako, maging mapayapa ka sa iyong pag-aaral. Siguradong may paraan na ngayon. Itong manggagamot ay may mataas na kakayahan. Noong huli akong nagkasakit, siya ang nagligtas sa akin.
Maaari bang ibigay mo sa akin ang iyong kamay? Hayaan mong suriin ko ang iyong pulso. Paano ba ito maaring gamutin? Sobrang labis ang tubig sa bato. Nasira na ang mga bato. Walang gamot na makagagamot. Ngunit mayroon akong isang reseta ng gamot na pagkain na makakapagpabuti sa inyo. Nahihirapan sa pag-ihi. Basta't makapagbigay ng ginhawa sa kanya. Sandali lang. Ipapadala ko sa mga tao sa klinika. Ang reseta. Kain. Kumain ayon sa reseta. Salamat sa manggagamot na tumulong sa pag-aalaga sa aking asawa. Siguradong susunod ako sa ating napagkasunduan. Alagaan mo ng mabuti si Jix Xiaolian. Ganito pala ang nangyari. Hindi dahil gusto niyang magkaanak ako, kundi dahil hindi ko mapakali para sa kanya. Kaya hindi ako makaalis. Mukhang ngayon. Totoo ngang pwede na akong umalis. Hintayin mo. Kapatid na babae. Huwag kang umiyak. Ayaw kitang mawala. Talagang ayaw kitang mawala. Alam kong dapat kitang pakawalan. Pero tuwing nakikita ko ang iyong mukha, sobrang nasasaktan ako. Sobrang sakit na hindi makakahinga. Alam ko na alis ka na. Talagang hindi ko kayang harapin. Kapatid na babae. Huwag kang umiyak. Tayo. Siguradong magkikita tayong muli. Kapatid na babae. Maniwala ka sa akin. Narinig ko na kapag humiling sa puno ng mga pangarap, kailangan itong sabihin ng malakas. Tiyak na matutupad ang hiling. Ako si Lix Xiaolian. Nais kong si Sun Miao ay maging isang tanyag na doktor na makakapagligtas sa mga tao mula sa panganib. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Ako si Sun Miao. Sana ang si Xiaolian ay ligtas at maayos. At masaya. Kaligayahan. Hello. Panahon na para sa hapunan ng bagong taon. Nasaan kayo? Maligayang bagong taon. Ganito. Para sa aking magandang hinaharap. Tara, mag-toast tayo. Tara na. Dadaling kita para makita ang isang bagay.
Matapos ang mga paputok na ito, ako'y alis na. Ito ang ibinibigay ko sa'yo. Bili na regalo. Kasama ng aking pag-asa na pagkatapos mong umalis. Huwag mong kalimutan ang lahat dito. Umaasa. Pagkatapos kong umalis, maaari kang maghanap ng taong makakapag-alaga sa'yo at mamuhay ng tahimik sa buhay na ito. Ang hangarin mong ito ay nagpapakita na ako'y makasarili. Na iniwan kita at umalis. Ay talagang makasarili. Mahal. Kalilimutan mo ako. Son Miao. Son Miao. Kapatid na guro. Kapatid na guro. Kapatid na guro. Kapatid na guro. Hindi kita makakalimutan. Dali, manggagamot, tulungan mo kami. Dali, manggagamot, tulungan mo kami. Salamat sa Wuhan Flower Expo. Wuhan Guangxing Hall Smart Traditional Chinese Medicine Clinic. Lujishan, Dajiji, Kadian District, Wuhan City. Wuhan Juhaukan Network Technology Co. Adye, Hubei Ilanfang Smart Technology Co.